The Filipinos deserve better daw, sabi ni Sara Duterte. Oo, totoo lang. The Filipinos deserve better. Kaya mag-resign ka na. Wala akong kwenta. Wala akong kwenta eh. Okay, so mga kotsero, good morning, good afternoon, good evening, wherever you are in God's green earth. At maraming salamat sa inyong patuloy na pagsuwari sa ating channel. Huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe sa ating channel, Coach Jarrett. And paki-follow tayo sa ating Facebook page. And hinihingi ko na rin po yung suporta na paki-follow din po tayo sa ating bagong channel, Coach Jarrett Reacts. Ayan, kaya mga kotsero, no? Pakigawan na lang po yun. Ayan, so pag-usapan po natin tong topic na ito today. Oo. Kasi mga kotsero, etong si Sara Duterte kahapon, may mga kabalbala na naman na pinagsasabi. Oo. Hindi pa siya nagpapakita, in fairness ha. Umuwi na raw siya last week eh. Pero hindi pa rin siya nagpaparamdam, hindi pa siya nagpapakita. Puro mga ganito lang, puro statement, walang ano. Baka nakahiga pa nanonood ng Netflix. Baka busy pa siya manood ng Netflix, guys. Oo, baka hindi naman na ano kaya pinapanood niya ngayon? Baka House of Cards naman, House of Cards. O kaya Scandal. Baka yun yung mga political drama eh, yung mga ganun. Scandal, House of Cards, Designated Survivor, etc. But anyway, so yun nga, naglabas na naman ng statement itong si Sara Duterte. Take note hindi pa ho siya nagpapakita. Oo, hindi pa ho siya nagpapakita. Ito yung sinabi niya kahapon. VP Sara, binatikos ang pamahalaan. The Filipinos deserve better. Totoo naman. We deserve better. Kaming mga Pilipino. Kaya nga dapat bumaba ka na sa pagkabise, wala kang kwenta. Panoorin natin yung balita, guys. Binanata ni Vice President Sara Duterte ang Marcos administration kaugnay ng anyay kawalan nito ng aksyon sa iba't ibang issue. Ayon sa isang eksperto sa politika, senyales na raw ito na pumuposisyon ng bise bilang boses ng oposisyon. Nasa frontline ng balitang yan, Ria Fernandez. Sa 3 pahinang mensahe, idinaan ni Vice President Sara Duterte ang kanyang pasasalamat sa 6 na tribong Muslim mula sa Davao City na nagboluntaryong proteksyonan ng bise at ang kanyang pamilya. Kasunod yan ang pagtanggal ng PNP sa 75 police security personnel ni VP Sara. Nauna ng So yung kanyang drama pa lang yon, ang ugat nun mga kotsero, yung tinanggalan pa rin siya ng security detail. Tinanggalan siya ng 75 na security detail. Take note mga kotsero ang security detail niya ay lampas 400. So yung pagbawas ng 75 is negligible. Ibig sabihin, hindi niya mararamdaman. Hindi niya mararamdaman, it's negligible. Napaka-arte talaga nitong bisa na to eh. Pinagsisisihan ko talaga na number 1, kinampanya ko tong babaeng to. Pangalawa, binoto ko tong babaeng to. Diyos ko, regret is real. Nang iginiit ng PNP at AFP na walang banta sa buhay ng bise at sapat pa rin ang nasa 400 personnel na nakabantay pa rin sa kanya. Sa inilabas na mensahe ni VP Sara, derechahan na niyang binatikos ang Administrasyong Marcos kaugnay sa anyay kawalan ng aksyon sa iba't ibang issue. Ayon sa bise, ang Pilipinas ay pinamumunuan dapat ng mga taong may malasakit at kakayahang itaguyod ang malinis na pamahalaan. Pero ang Pilipinas daw ngayon ay pinamumunuan ng mga taong walang katapatan sa trabahong sinumpaan. Dapat din daw mayroong matatag na infrastruktura ang Pilipinas laban sa kalamidad. Ato ba yung flood control? Ito ba yung flood control? Yung wala dong master plan? Oo, wala rong flood control master plan ang gobyerno natin. Kasi sinabi yan ng DPWH if I'm not mistaken eh. Wait, asan na yun? Saan na yung flood control? Ay, hindi ko pala nailagay yung flood control master plan. Anyway, inamin daw kasi ng DPWH, mga kotsero, na wala rong flood control master plan. Oo. At yung 5,500 na flood control projects na itinayo ng Marcos administration ay nasa labas ng flood control master plan. Ito po ay independent of the flood control master plan. Yun ang sinabi ng po ng DPWH. So, ang binabati ko dito ni Sara, wala raw flood control master plan. Oo. Gawa daw ng project, pero walang flood control master plan. Alam niyo, magandang sumagot dito kay Sara Duterte. Yung katulad niyang abogado. Oo. Yung katulad niyang abogado.
Si Attorney Kidlat Larry Gadon. Di si Papa Sek. Shoutout po kay Papa Sek Gadon. Ayan. Sabi niya, sabi ni Attorney Gadon, 11,340 flood control nung Duterte admin in 6 years. Pero binabaha pa din tayo hanggang ngayon. PBBM, napakasinungaling mo daw, nakapagtayo ka ng 5,000 plus na flood control projects in 2 years pero bumabaha pa din. Eh di wow! Hoy, mga utak biya! Huwag nyo akong mga 5,000 flood control projects kung yung 11,000 ni Tatay Diggs hindi naman gumana. Panalo ka talaga, Tony. Panalo ka talaga, Tony Larry Gadon. Panalo talaga to siya, Tony Larry Gadon. Pagdating sa mga comments, grabe, panalo. Yan bang 11,000 na yan kasama sa flood control master plan? Yung 11,340 na yan na sinabi ni Atty. Larry Gadon. Ayan o. 11,340 flood control. Noong panahon ni Digong. So sa 11,340 na yan, Sara, let's say kung makapanood to ni Sara Duterte, no? BP, itong 11,340 na to, hindi umubrak. Nasa master plan ba to? Laka pala eh. Nakikiutak biya ka. Nakikisama ka sa mga utak biya, Sara Duterte. Yan. Point number 1. Point number 2, mga kochero. Ay nako. Davao City to, guys. The unresolved flooding issue in Davao City. Yan. Ang sabi kasi, nung January, sabi ng OCD Davao City, naalala nyo yung umulan ng sobrang wagas sa Davao? Buong Davao region. Binaha ang buong Davao, guys. Oo, sa Davao City, 729 ang naging apektadong pamilya. Pamilya, guys, hindi individual. Pamilya. 729 families ang tinamaan ho ng baha. Hindi pa ho dyan natapos. Nagkaroon pa ng baha nung Marso. May 2022. Heavy rains flood areas in Davao City. Davao City ulit ang binaha. So ang tanong ko ngayon, kung mapapanood man to ni VP Sara Duterte, VP, nasaan yung 51 billion? Nasaan yung 51 billion na proyekto para sa flood control ng Davao City? Oo, kasi ang 51 billion na yan, binigay yan sa kapatid mo. Kay Congressman Pulong. Total yan of 13 billion noong 2020, 25 billion noong 2021, at 13 billion noong 2022. Para ho yan sa flood control ng Davao City. So kung napapanood nyo man tong video na to, BP Sara, anong nangyari dyan sa 51 billion? Ba't binaha pa rin ang Davao City mong mahal? Not only that, mga kochero, pagdating sa flood control, hindi pa tayo natatapos. Meron pang isa. Tingnan talaga tikas ng mukha na itong ating to eh. MMDA naman. MMDA flagged over 33 flood control projects. Ano naman to? Ito, papakita ko sa inyo. The COA has called out MMDA over delayed implementation of 33 flood control projects or 33 projects amounting to 825 million which are meant to address the perennial flooding in the metropolis or Metro Manila. Nalaman po natin, mga kochero, na ang Metro Manila ay, ang flood control po ng Metro Manila ay nasa ilalim ng MMDA. So, ano nga naman ang nangyari? Kasi itong mga proyekto na to ay 2018 to 2022 dapat. So mula 2018 nag-umpisa ng construction, 2022 dapat tapos na siya. Ano naging nangyari? 29.79% lang ang natapos. Simula 2018 hanggang 2022.
So ano masasabi mo sa tatay mo, Sara Duterte, kung mapapanood nyo naman tong video na to? Ano masasabi mo sa ginawa ng tatay mo? Nagpabaya kayo. Tapos ngayon maniningil ka? Maniningil ka, Sara Duterte? Ang ipokrita naman. Ang ipokrita mo naman. Tuloy natin. Yun nga lang, ang Pilipinas daw ngayon ay may gobyernong umaamin na wala man lang tayong flood control master plan. At least umamin. Yung tatay mo, hindi. Si Pulong, nagpabaya. Tatay mo, nagpabaya. Isa ka rin, nagpabaya. Tingnan mo ang DepEd. DepEd was in shambles when you left. Hindi dahil nalulungkot sila. Pero kasi pinabayaan mo. 2 taon kang umupo sa DepEd, walang nangyari. Bagsak sa pisa ang mga Pilipino. Nagkaroon ng korupsyon sa loob ng DepEd. Ghost students, overpriced laptops, etc. etc. Hindi mo man lang pinaimbestigahan yung yung overpriced laptops at overpriced cameras nung previous administration eh. Bakit? Tatamaan tatay mo? Diba? Makapag-virtue signal tong Sara Duterte na to. Kala mo linis-linis ng pamilya nila pagdating sa politika. Flood control master plan. Tatay mo nga nagpabaya eh. Kapatid mo hindi alam kung saan dinala yung 51 billion. Davao City nga binabaha eh. Pino na rin ng bise ang PhilHealth na kukunan pa ng pondo para magamit sa mga bagay na walaan niyang kinalaman sa kalusugan ng tao. Yung sa PhilHealth na yan, mga Kojero, unused funds yan. Ibig sabihin, ito yung pondo na hindi ginagamit. Nakatenga lang. Walang pinaggagamitan. Walang pinaggagamitan, unused funds. So, ang question ngayon dito, mga Kojero, bakit hindi gagamitin sa healthcare ng taong bayan? Kasi nga, may cap yun eh. Naka-cap yun kada member. Ngayon, ang mga Kojero, kung illegal yan, di prove it illegal. Dalhin nyo sa korte. If I'm not mistaken, may nag-file na sa Supreme Court tungkol dyan. Hindi pa nga kampo ni Sara Duterte yata yung nag-file. Puro silang ngaw-ngaw, puro ngaw-ngaw, hindi naman umaaksyon. Nag-file ba kayo sa Supreme Court? Hindi. Ngumaw-ngaw lang kayo. If I'm not mistaken, si Coco Pimentel yata ang nagdala eh. I could be wrong. Para may nag-file, basta alam ko lang may nag-file last week. But I could be wrong. So, kayo, umaksyon kayo? Hindi. Ngaw-ngaw lang kayo ng ngaw-ngaw. Magsasalita lang yung isa, sasalsalin ni SMNI, paiingayin, etc. etc. Ganyan lang kayo mga Duterte. Yan yung sa PhilHealth. It's the same thing eh. Parang sa Maharlika yan. Di ba nagwala din ng mga tao dyan sa Maharlika, etc. 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 Unused funds yun eh. Hindi ginagamit eh. So is the transfer illegal? We don't know. Wala pang jurisprudence. Pero it's incumbent upon those doon sa mga nag-aakusa na patunayang illegal yun. Hindi yung katulad ng ginagawa ni Sara Duterte na ngaw-ngaw lang na ngaw-ngaw. Wala namang ginawa. Pati ang Kamara, binatikos ni VP Sara. Sabi niya, mayroong mga kinatawan na imbes na magpasa ng makabagong batas ay nagpupumilit pang sumausaw sa isyu ng iba. Nabanggit din ng bise na dapat naiintindihan ng mga mambabatas ang totoong sanhi ng kakulangan ng pulis kung ibabase sa populasyon. Isa raw itong kakulangang hindi masusolusyonan ngayon dahil sa patuloy na paglobo ng populasyon at kakapusan sa budget. So yung shortage daw ng ating kapulisan ay hindi masosolve during our lifetime. Ibig sabihin, sa tanang buhay natin, ng mga buhay ngayon. Dahil daw sa population tsaka budgetary resources ng kapulisan para kumuha ng bagong tao. Okay. So ganito pala ang tanong. Dahil hindi naman siya masosolve, huwag na lang natin isolve.
Di pala kayang sagutin yung problema na yan. Di wag na lang sagutin yung problema, di ba? Ganun lang naman kasimple yun. Ganun nga ba kasimple? Ganyan magsalita ang mga leader na hindi marunong mag-isip. Si Sara Duterte ba hindi marunong mag-isip? Well, it's up to you. Kayo mag-decide. Pero parang, di ba? Seriously, yan ang isasagot mo? Hindi mo man lang lalapatan ng solusyon? So, ibig sabihin, dahil pala hindi masosolve yung mga pagkakulangan ng kapulisan, wag na lang tanggalin yung nasa'yo. Parang ganun na sinasabi. Tinanggalan nyo ako ng security ko, pero hindi naman masosolve yung ano na yan. Kakulangan ng pulis. Dapat di nyo na lang ako kinunan. Kung gano'n naman ang ibig sabihin nito, napaka-entitled naman itong Sara Duterte. Napaka-entitled nito. Di ba? Ito, ganitong klaseng presidente ang gusto nyo in the future? My goodness. Buti na lang, nagpakilala ka na, Sara. Buti na lang, nagpakilala ka na sa taong bayan. Hindi ka pala ganun kagaling. Hype. Wala, hype lang eh. Isa ka lang sa mga binild up ng mga hype men mo. Pero wala talagang na ipapamalas na galing. Nauna nang sinabi ni Congressman Dan Fernandez na siyang chairman ng House Committee on Public Order and Safety na sobra naman talaga ang binawas na security personnel kay VP Sara. Lalo't meron pa namang natitirang 400 sundalong nakabantay sa bise. Pino na rin ni VP Sara ang mga airport official ngayon sa Pilipinas na tikom daw ang bibig tungkol sa banta ng seguridad. Hindi man lang daw nag-iimbestiga tuwing may banta gaya ng pagsasapubliko ng video footage, flight details at iba pang masaselang impormasyon ng mga pasahero. Ito yung nahuli kang lumipad papuntang Germany. Oo. Yung sa gitna ng kalamidad, bigla kang tumakas. Alam nyo mga kakotsero, simple lang naman yan eh. Yung issue niya na yan, na nahuli siya, simple lang ang solusyon dyan. Own up to it. Angkinin mo yung pagkaamali mo. At magsorry ka sa taong bayan. Hinalal ka ng taong bayan bilang maging vice-presidente. Binudol mo kami. Akala namin responsable ka, akala namin matalino ka, akala namin mahusay ka, etc. etc. Budol na budol kami. Tapos sa panahon ng kalamidad, bigla kang umalis. Allegedly para manood ng Taylor Swift concert. Wow. Wow. Galing-galing naman. Galing-galing namang BP niyan. Tapos ngayon, nung nahuli ka, sasabihin mo, banta sa seguridad. May banta sa seguridad, etc. etc. Oh, come on. Own up to your own mistake. Nagkamali ka. Huwag mo kaming i-gaslight. Nagkamali ka, pumalya ka, tumakas ka nung panahon na sinasalanta ni Karina ang Pilipinas. Huwag mong isisi sa iba yung pagkakamali mo. Nakakairita. Ikaw na yung nagkamali, ikaw pa yung mayabang, ikaw pa yung biktima. Gaslight ang wala. Lakas mang gaslight eh. Own up to your own mistakes. Mag-sorry ka na lang, aminin mo yung pagkakamali mo. Kasi hodang batigusin ka in the future. Kasalanan mo naman kasi talaga. Sisisi mo sa naiya yung paano kung hindi naiya personnel yung kumuha? Paano kung pasahero lang din na nakita ka? Madaling araw pa naman yung takas mo. Maraming pakalat-kalat sa airport pag madaling araw. Matatandaan kamakailan lang ay kumalat online ang litrato ni VP Sara na umalis ng bansa noong kasagsagan ng superbagyong Karina at Habagat.
Ipinaliwanag naman ng bise na dumaan sa proseso ang pag-alis niya at matagal na itong nakaplano. Dagdag pa ni VP Sara, dapat tumindig ang Pilipinas laban sa panghihimasok ng mga dayuhan sa mga domestic affair. Partikular na raw ang pakikialam ng International Criminal Court o ICC. Matatanda ang sinabi kamakailan ng Department of Justice na hindi nila pipigilan ang pag-aresto sa mga drug war suspect kung idaraan ito ng ICC sa Interpol. Wala pang pahayag ang ICC naman, ICC. Ito, puntahan natin si ICC. Alam niyo ba't iniiyak-iyak niya yung ICC? Ito si Sara. Kasi, mga kotsero, kasama siya sa respondents. Respondent siya sa ICC eh. Ibig sabihin, kasama siya sa mga kinasuhan. Ba't siya nadamay sa kinasuhan? Kasi nagpatuloy yung tukhang sa Davao City nung mayor si Sara. Nagpatuloy ang pagpatay sa mga tao ng Davao City nung panahon ni Sara Duterte. Kaya damay siya doon sa kaso. Yun kaya iniiyak-iyak niya yung ICC. Nagsabi nga ang DOJ na hindi namin bibigilan yung warrant. O di iyak din siya. Ayaw mo nun, babalik ka ng Europe for free. Babalik ka ng Hague. Balik ka ng Europe for free, di ba? Why not? Meron pa sa sinabi si Sara nitong umpisa. Dito ko pala nabasa. Na, sana yun? Ayan. Subalit ang Pilipinas ngayon ay pinamumunuan ng mga taong walang katapatan at trabahong sinumpaan. Kaya ang tanging nananaig sa atin ay takot para sa kinabukasan ng ating mga anak. Ito pa sabi niya. Subalit ang Pilipinas ngayon ay patuloy na nagugutom, naghihirap at lumulubog ng dahil sa mga mapaninlang para maupo sa pwesto. Yun ang sabi ni Sara Duterte. Ay nako Sara, basa-basa ka kasi ng konti. Tingnan natin yung nagugutom at naghihirap, di ba? Poverty statistics ng Pilipinos declined to 10.9% in 2023. Ano ang ibig sabihin yan? Mga kotsero, ibig sabihin po niyan, ang mga bumaba ang bilang ng mga mahihirap sa Pilipinas noong 2023. Ayan tingnan natin yung mga numero para masaya. Ito na lang yung among population. Kasi mahirap yung families eh. Well, sige. Among families. 2018, 12.1%. Wala pang pandemic niyan ha. Baka may excuses na naman yung mga Duterte Balahura supporters. Sabihin, panahon ni Duterte mas mababa, etc. Hindi po. Sorry kayo. 2018, 12.1% ang mga mahihirap. 2021, nadagdagan ng 1% dahil sa pandemic. 2023, hindi lang tayo bumalik sa pre-pandemic pero nilampasan pa natin ang pre-pandemic numbers noong 2018. Bumaba po tayo to 10.9%. So in essence mga kotsero, in summary, tinalo ng Marcos administration yung Duterte administration pagdating sa pag-address ng poverty incidence sa bansa. In short, sa Tagalog, mas konti ang mahirap ngayon kaysa nung panahon ni Duterte. Yak, nakakahiya kayo. Mga Duterte, pabaya. Mga Duterte, hype lang kayo. Hype. Hayop. Hype kayo, hype. Hindi pa dyan natatapos mga kotsero. Bakit konti na lang ang mahihirap ngayong panahon ni PBBM? Kasi, mataas po ang ating labor force employment rate, Ang ating employment rate ay mataas, 96.9%. Ibig sabihin 3.1% lang ang walang trabaho. Nakakahiya, di ba? Nakakahiya naman. Puntahan uli natin yung mga numero. Ayan, 2019. Employment rate. Employment rate noong 2019, pre-pandemic yan ha. Napunta dyan. Wait. Employment rate noong 2019 ay 94.9%. Yan nakasulat 94.9%. Maganda na, okay na, di ba? Almost 95%.
Noong 2023, ay, napaganda ni PBBM yung ating employment rate to 95.7%, 96%. Oo. Alam niyo ang pinakamasakit dito sa mga Duterte Balahura supporters? 2024, year to date average ng labor ng ating employment rate ay nasa 96.1. Oh my God. Oh my God. Oo. Oo, tinalo na officially. Tinalo na ng Marcos administration ang mga numero, ang pre-pandemic numbers ni Digong. Duterte now is officially irrelevant in terms of performance. 96.1. No? So, nung sinabi ni Sara Duterte na Filipinos deserve better, I agree. We deserve better. We deserve better than Sara Duterte. We deserve better than Baste Duterte. We deserve better than Pulong Duterte. We deserve better than Rodrigo Duterte. Ang mga Duterte talaga dapat binubura na sa political scene ng Pilipinas. Wala kayong kwenta. Seriously. Seriously, wala silang kwenta. Si Baste, non-performer sa Davao City. Niyabang-yabang niya yung 1 billion pesos investment daw sa Davao City. Trabaho ni Bongbong Marcos yan eh. Siya yung nag-ikot sa buong mundo para magkaroon ng investment sa buong Pilipinas. Huwag mong iyabang yan. You give credit where credit is due. Si Pulong Duterte, may nagawa na ba sa first district ng Davao City? Wala pa rin. Kumubra lang ng 51 billion ng flood control projects. Si Sara Duterte, may nagawa ba sa DepEd? Wala rin. Yes, we do. Filipinos really do deserve better. Rodrigo Duterte, yung sinasabi nilang napakaganda raw, napakahusay na pamamahala. Eto mamaya, tatapi ko, may bagong kaso na naman. Bagong plunder case. Yes, Filipinos do deserve better. That's why Filipinos don't deserve a Duterte. We don't deserve lesser. We don't deserve any less, mga kaotsero. Kaya dapat hindi tayo maglagay uli ng Duterte kasi that Duterte is lesser than what we deserve. Hindi natin deserve ang mga Duterte. Mababa sila sa deserve natin. Tama si Sara. I agree. We deserve better. We don't deserve the Dutertes. Mababa sa standards natin yan. Pag Duterte. Anyway, hanggang dito na lang po tayo sa video na ito, mga Coachero. Huwag niyo po kalimutan mag-like, share, and subscribe sa Coach Jared YouTube channel. Pa-follow tayo sa ating Facebook page para lagi updated sa mga ganap sa aking channel. And I'll see all of you in our next Coach Jared Live. God bless and see you next time, guys. Bye! Pag ganun, huwag natin gawing tanga mga Pilipino. Mas maganda kasi nasa lugar ka ng tama kaysa yung pinipilit mo yung pagkakamali. Are they willing to go that far? Hindi makakalimutan ng Pilipino yan hanggat di nasasagot niya. Sino ngayon nagsasabi ng totoo?